of God is with men. And he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. No. Ginawang tabernakulo ng Diyos talaga ang tao. Ito ay para lang sa mga believer. Kasi living tabernacle ang church niya, ang iglesia niya. Pag hindi ito living tabernacle, hindi ito sa Diyos. Sigurado yan. Okay. On the other side of the seats, ganitong pwede ko sabihin, no? To the individual. Ang Revelation 6, 1 to 12, is a firstborn rider. Di ba yung kanina, yung illustration naman sa 7 church ages? Yung firstborn seal, human spirit or human nature. White horse, temptation. Red horse, lust. Black horse, sin. Four pale horse, death. Ito yung mga hindi talaga na disiplina. Mga hindi na disiplina. Sabi ng James 1:3 to 15, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. Ako'y tinutokso ng Diyos, sabi niya ng James. For God cannot be tempted. Ang Diyos hindi nanunokso kailanman. With evil, neither tempted he in any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived it, ito raw pita. No? Kung ito'y magbuntis, nagbubunga ito ng kasalanan. At ang kasalanan, kung ito raw ay malaki na, nagbubunga na ito ng kamatayan. Ito yung nature ng human nature. Kaya nga yung kanina kay Pastor Mark, yung 5 senses, pag hindi yan ang disiplina, hindi yan tatawagin na tabernacle of God. Patay yan. Eh, sabi ng Panginoon, dati kayo mga patay, ngunit kayo binuhay. May mga patay na sa mundo. 100% yan. Patay sila sa spiritual. Lumalakad sila walang Diyos. Pero ito ang nakaganda sa atin, mayroon tayong pinakita ang Diyos ng isang bagay na ikadidisiplina mula sa ating kaluluwa. Kasi sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ito ay tulad sa isang tabak na dalawa ang talim na tumakalo sa kasukasaan sa utak ng tao hanggang kaluluwa. Matututo ka kasi nakikita mo yung iyong kalagayan. So, sa gawain, halimbawa ang pastor ninyo dito si Pastor Rudy, kung ano yung kanyang ginagawa sa inyo, yun ang inyong pakinggan. Kasi siya yung bibig na ginagamit ng Diyos para sa inyo. Ganon din ako, ganon. Bawat pastor, na hindi naman kayo pinahihirapan, kayo ang maghihirap sa sarili nyo pag hindi kayo sumunod. Now, sabi rito, 1 John 2:16, for all that is in the world, that lust of the flesh, in the lust of the eye, in the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Ito yung nature ng sanglibutan na hindi talaga disiplinado sa harap ng Diyos. Talagang yan ang pinunla ni Satanas doon sa Garden of Eden until sa ating panahon. Tuloy-tuloy. Now, tanda nyo to the individual. Ganito yan. Sincere, soul under the attack. Identified, twofold being tayo. Forgiveness of sin, repentance. Bakit? Kasi, nung nandoon tayo sa altar ng Diyos, sabi natin, saan ang kailan kami po paparoon, Panginoon, nais namin maghiganti. Dahil nakita natin yung naging kalagayan ng ating mga kapatid na pinagpapatay yung mga Hudyo. No? Ngayon,
Ngayon, ang fifth seal, sabi ni Brahmanam, the fifth seal has opened there. See? Many other things. If you call it, see, I'm waiting for my question to see by. Naghihintay si Brahmanam na may mag-question dahil ang fifth seal daw ay maraming mga bagay na nangyari. All right, now, where was the ark? The slain, wounded, bleeding, bloody lamb, for atonement, for this odorous prayer. Si Jesus Christ pa rin ang gumawa ng Ark Covenant sa iyo at sa akin. Mula pa kay Abraham. Para sila ay matubos din ng katawan ni Jesus Christ na siyang spoken word body. So tayo, hindi ka pa pinanganak. Ako kailan, 1959. Wala pa tayo. Pero yung ating spirit, tayo espiritu, celestial tayo doon. Ngayon lang tayo lumabas. Di ba? Itong henerasyon. Dumaan talaga tayo sa ating mga magulang. By sex program. They come to the world speaking right. Di ba? Sinungaling ka, hindi ka talaga disiplinado kasi nagdaan ka by sex program. Right? Okay. Nga, that the same way. It is in heaven. Nandun tayo sa langit, yung kaninang pinakita ni Pastor Gary. Those souls under the altar crying. Ito yung sinisigaw natin doon. How long, Lord? How long? They like Theophilus there. Wala pa tayong katawang ganito. Mga Theophany tayo. Pero kumbaga mayabang na tayo eh. Gusto ko na magpunta, Panginoon. Maghihiganti ako. Hindi yung maghihiganti makipag-away ko whatever, no? Gusto mo lang experience yung mga bagay na magkaroon ka ng katawan sa lumang ganito. Pero narong season ka, sabi ng prophet. Namaling panahon ka kasi dumaan ka sa sex program. Okay. Dito palis tayo doon. But now, they're looking to that corporal body of the Son of God sitting there. Sino unang gumawa? Si Jesus Christ na signs na kanyang corporal body as spoken word birth. Dumaan na siya sa woman, dumaan siya sa babae, ngunit hindi siya dumaan by sex program. Siya ay binigkas na kapanganakang salita na yun ang gustong ibalik ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Kaya dinidisiplina tayo ng Holy Ghost. Amen. Buhay yun. Amen. Kaya the living tabernacle of God ikaw. Pinapaalam lang ito sa iyo, pinarimind sa iyong isip, sa iyong puso, para makilala mong ikaw yan. Amen. Ikaw ang eternity na lumagay lang sa sex program. Amen. Yan yun. Then, sabi dyan, tingnan niya, sitting there, someday he will rise from the throne. Kinakailangan daw makita yung trono. There you are. Then that Christ with God bring with him at the resurrection. They take this mortal, will take on immortality. And then we will be like him. Itong kamatayan, nilangon ng walang kamatayan, katulad niya tayo. Amen. Ayan, ang liwanag ng Messiah. Him. We will see him. Makikita natin siya as he is. Na katulad din siya natin. It kanin mo ito. It the wedding supper with him and all forever with the Lord. Isn't that wonderful? Ito ang pinakamabuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang tabernakulong buhay. Kaya hindi ka patay. Nga lang parang nalason ka ng atmosphere ng mundo ito kasi dumaan ka na sa sex program. Gusto ng Diyos magising ka. Gusto ng Diyos maalala mo lahat dahil nagkaroon ka ng spiritual amnesia dito sa corporal body mo dahil dumaan ka sa sex program. Right? Tama? Amen. Then, we are told that we have an outward man and inward man. Dalawa ka.
Oh, may outward man and inward man. Oh, ibabalik ko lang ha. Babalik ko lang. Tupol BE ka. Okay. Ang liwanag. We are told that we have an outward man. Alin yung outward man? Ito. An inward man sa loob. And the outward man looks by his eyes. Ang outward man ang nakakakita lang itong ating mata. And the inward man walk by faith. Ang inward man lumalakad sa pananampalataya. So we have to believe by one of these two persons. Dalawa ka, ngunit isa lang ang pwedeng lumitaw sa iyo. Amen. Hindi pwedeng dalawa ka. Na dalawang nature ang nilalakad mo. Isa lang. Kung isa lang dito, halimbawa, meron kang celestial, yung theophany, sigurado mandidisiplina tayo. Amen. Susunod at susunod ka. Kasi yung nandoon, hindi yung isang bagay lang na pangkaraniwang tao. Amen. Yun yung word na lumagay sa tabernacle na yan. Kaya nga, tabernacle, living God, the tabernacle of the living God. Amen. Ito ngayon, yung tabernacle ng buhay sa buhay ng Diyos. Mandidisiplina tayo. Amen. Amen. Then, sabi nito, so we have to believe by one of these two persons. Maliwanag, dalawa, di ba? Outside, outward man, itself, inward man, is ano? Is ano? Diyos. Amen. Ang linaw. Ang tanong ko sa inyo ganyan ito, do you believe this message, the Third Testament believer? Amen. Kung believer tayo, paniwalaan mo ang Diyos na sa iyo. Kasi sinabi ni Pastor Jerry kanina na hindi ko kayo iwan Amen. hanggang sa katapusan ng mundong ito. Amen. Kaya sabi ni Brother, don't be afraid. Huwag kang matakot. Faith, kasi mag-works yun. Inward man is God. You see, we do not see with our eyes. Hindi ito nakikita ng ating mga natural eye. Do many times sa kanang mga oras, we have thought that we see with our eyes. We only look with our eyes, we see with our heart. Dito mo mapipil. Amen. Dito may disiplina. Ang Diyos ang magkumando. Amen. Kaya nga, iniiwas tayo ng prophet sa mga sistema. Ang kailangan lang natin sumunod sa totoo. Yun ang ating ginagawa. They died. Jesus said, he that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever live and believeth on me shall never die. Kung paniniwalaan mo ako, mula sa kamatayan, malilipat ka sa buhay. Wala kang kamatayan. He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life. And I raise him up at the last day. Kaya huwag tayo matakot dahil ang Diyos hindi umalis. Tumira pa nga sa iyo. Amen. Amen. Huwag matakot. Tumira pa sa iyo yan. No matter if Paul has lived in the first, second, third, fourth, fifth, sixth, or seventh. Yung 7 church ages, ang Diyos naghanap doon ng binhi. Kung isa ka doon, pinatawid ka ng Diyos dito sa Third Testament. Amen. Sa Third Bride, yung binanggit ni Pastor George. Then, wherever he was asleep, yung matagal mong pagkakatulog, ginigising ka. Amen. What happened? Ano nangyari? The trumpet of God shall sound, that last trump will blast for the same time. That the last angel giving his message in the last seal is open. Oh. Yung trumpet, hindi yan trumpet ang pinuto. Ito yun, sinisigaw. Amen. Mensahe. Ginigising ka. Yes. Dahil ganito yan, sa Old Testament, bago dumating si Moses, yung dalawa sila, si Caleb and Joshua. Si Caleb, siya yung yung parang tawag nila doon yung video. Pagka tumulog yun, si Moses darating magsasalita galing sa Diyos.
Yun ang kanilang batayan. Na si Moses, darating magsasalita. Ang gumaganap ngayon ng Moses and Elijah, walang iba ang believer. Tulad ni Abraham. Ito yung trumpet sound. That's the same time that the last angel giving his message and the last seal is opened. Ang huling seal yung binuksan. That last trumpet will sound and the redeemed comes forth to take his redeemed position. Pinuposition ng Diyos bawat every age. Kanina, binanggit ni Pastor Ed yung time, blending in time, eternity, blending together. Kung yan ang nandiyan sa'yo, hindi ka mahihirapan, susunod at susunod ka sa totoo. This church, blood was died, ang kanyang iglesia, hinugasan niya ito, binili niya ito ng kanyang sariling dugo. Nilinis ka talaga. Amen. Walang pagdududa. Siksir. So dito tayo magkakatanong ngayon. Ano ang siksir? Word. Kanina, binanggit ni Branham, ang inward mo, God. Di ba ang Diyos salita? Siksir, binuksan. Ang nagbukas ng siksir, walang iba ang prophet. Sa katawan na yon, pero si Jesus Christ ang gumagawa nun. Sa katawan ni Branham, sa bibig niya. Yun ang lumalabas. Word. Dropping the flesh or dying the nature of this world and habit. Ito yung kanina. Lust of the eye, lust of the flesh, lust of the blood, etc. Inaalis, pinapatay ng Diyos yan para ikaw ay mabuhay na tabernakulo ng Diyos. Amen. He was the divine Jehovah God. Siya ang kabanal-banalang Jehovah Diyos living in a body of flesh. You as me. Nanirahan si Jehovah na kabanal-banalang kausap ni Abraham, tumira pala sa'yo at sa akin. Amen. Paano yan? Ang tanong, natatandaan mo ba ito araw-araw sa buhay mo? Dahil ang daming tukso. Bawat paglabas mo, pagtas ng fellowship, iba na naman ang atmosphere. Ang tanong, kaya mo ba? Oh. Naghahaon lagi si Satanas sa'yo. Katulad ni Jesus Christ, tinokso ni Satanas. Kaya ni Jesus Christ, nagtagumpay si Jesus Christ. Ang plan of redemption, tinapos na ng Diyos. Bakit? Mula doon sa Getsemani, nagtapos sa cross of Calvary. It is finished. Alam nyo, ang mensahe ngayon, ang tinatawag na lang ang binhi. Ang binhi na lang. Who is this? That what my opinion of him is he. God manifest in the flesh to take away the sins of the world. Amen. Who is this? Sino ba siya? Not just man, not just a prophet, but the Emmanuel. God with us, then not only with us, but in us, through us, God in the midst of us. Lumagay siya sa atin dahil ang Diyos ay eternal. Amen. Amen. Bumabalik tayo sa Day of Pentecost noon na sinabi ni Pastor Benny kanina, yung mga dilag apoy, hinati-hati ng Diyos ang kanyang presence sa mga believer. Amen. Ang pillar of fire ngayon ay token, Amen. tanda na nasa church. Ang tandang ito walang iba ay si Jesus Christ, the baptism of the Holy Ghost. Na nananahan sa'yo, walang iba, siya yung buhay na living tabernacle sa'yo at sa believer sa ating lahat. Amen. Okay. Dropping of the flesh, it's here. Then, if that is true, a supernatural God cannot change His nature to fit people nature. Gusto ng Diyos bilang siya supernatural na Diyos, hindi siya nagbabago ng kalikasan niya o ng ugali niya, ito yung pagdisiplina. Ugali niya para ito may itugma sa tao. Sa Kanya, gusto niyang ma-image ka, ikaw at ako,
binabalik ng Diyos ang kanyang image sa Garden of Eden. Ngayon na, Amen. ito yung bagay na dapat nating makita. People has to change their nature to meet God. Supernatural plan. Ang tao raw ay siya'y hindi niya naiintindihan. Sabi niya dito, God in the midst of His people, they don't understand it. God will never come to you legal. Yes. Ang Diyos hindi pupunta sa gusto mo. Amen. Maniwala ka, hindi talaga susunod ang Diyos sa gusto mo. Amen. 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 Hindi susunod. Pasensya na kayo kasi ganyan akong salita eh. Nagpupuspos kasi ako. Amen. Kasi tingnan niyo naman ang mensahe eh. Ang liwanag eh. Di ba? You have to come to His. God will not come to your requirements. Hindi susunod ang Diyos sa level mo. Ang Diyos hindi susunod sa requirements mo. Tapos gusto mo yung sa'yo masunod, ang Diyos hindi mo susundin. No discipline. Yes. No faith in the nature of God. That is the drop of the sixth seal. Amen. Intindihin mo talaga sa sarili mo ang mensahe. Hallelujah. You have to come to God, and then when that requirement is made upon a promise that God made to redeem the people, tinubos ka. Gusto kang tubusin. Yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Yun ang gusto ng Diyos sa believer. Yun ang gusto niyang gagawin sa atin. If that requirement has met, itong requirements ng Diyos na tinubos ka, gusto niyang mamit ka. Amen. Pero kung you understand, ang Diyos ang lumalapit sa iyo, ang Diyos ang nag-aalok sa iyo, ang Diyos ang gumagawa sa iyo, ikaw naman lumalayo. Amen. Tama? Tingnan niyo ang message. Lumalapit ang Diyos sa iyo eh. Katulad ni Paul. Si Paul, nilalapitan siya ng Diyos. Paul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka bagal Panginoon? Akong si Jesus na yung pinag-uusig. Palibasa, may takot talaga si Paul sa puso niya. Di ba nagbago si Paul? Nagdisiplina talaga? Amen. Ang Holy Ghost talaga ang magdisiplina sa atin. Mga Amen. kapatid. Susunod sa Ama sa gusto ng Diyos sa atin. Amen. If that requirement has met, your entire being changed. Dapat ka pumasok sa iyong pagiging tao, pagbabago. Your thinking change. Your habit change. Everything about you change. Your desire change. Your living change. Your habit change. You change everything about you change because there's a new life in you. Yes. Amen. Pagbabago lahat mga kapatid. Amen. Alam nyo, ako may bisita ako sa church ko. Iniwanan ko muna yun para lang sa inyo magtulong-tulong tayo. Amen. Tulungan nyo ang mga manggagawa. Amen. Huwag kayong pasaway kumaga. Tama ko sa? Huwag kayong pasaway sa mga manggagawa. Tulungan nyo pa nga kami. Dahil nakita nyo, may mga edad na kami. Paano kung wala nang magturong ganito sa inyo? Lamunin talaga kayo ng denominasyon. Sabi ni Branham, darating ang araw na ang tao magugutom. Hindi sa mga bagay na pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Yes. Meron yan sa verse. Siguro kung doon ka kamanay, Habakuk. Nandun yun. Basta meron doon. Gusto mo ba yun? Wala nang mangarap sa inyo. Ewan ko lang, pag wala nang kayong narinig, hanggat buhay pa kami, hanggat kaya pa ng aming katawan, paano kung hindi na? Tulad sa Pastor Labanan, dahil bumabata nga kalalo kami. Lumalakas pa, Pastor.
Dahil ginagamit pa kami. Yes. Dahil meron pang natitirang ministry para sa amin. Amen. Kung meron nga pupunta sa church ko, anak yun ng kernel. Iniwan ko sila. Sabi ko, bahala naman kayo dyan. Para lang sa inyo. Makarating din kami. Dahil ayaw kong hindi sundin si Pastor Labaran na ang sa akin. Sa ilan lang mga pastor, pero sa ating pare-parehas tayo. Wala nitong pataas. Amen. Amen. Hallelujah. Now, so, if we are a Christian and we are born of the Spirit, then ang Diyos daw, kung ikaw ay Kristiyano, ipinanak ka sa Espiritu, ang kamatayan hindi makakapanghawak sa iyo. Yes. Amen. Can hold nothing but victory for us. Bakit? Amen. Dahil si Christ ang Diyos ng tagumpay. Yung sabi ni Branham, you are victorious. Amen. Because this all corruptible body, ito, that Satan is still has power over will drop into the dust of the earth. Hanggang buhay ka, hindi titigilan ni Satanas ang laman mo. Dahil nandyan ang 5 senses. Right. Ang panlaban natin ay ang 6 senses. Hindi pwedeng talunin ng 5 senses ang 6 senses, kundi ang 6 senses siya ang magbabago doon sa 5 senses mo. Amen. Amen. Good things. Mayroon akong yung drawing. Kaya lang nakita ko yung mga present dito. Kaya ito yung inano ko. Now, but when that season, this is tinuring program, ang panahon ng 6 program. This is the wrong season. Maling panahon na nito. This is the wrong season now. This is mortal season. But immortal season is coming. When the immortal one comes, he will bring with him the immortal spirit that has returned to him from the earth. Yung immortal na espiritu, pumarito siya, kaya nga hindi ka nagtuturong darating pa lang. Pumarito na siya sa earth. Sa earth. Yes. Amen. Dito siya tumira. Kaya mali talaga yung turong malapit na siyang dumating. Nandiyan ka sa'yo, hintayin natin. Maling isip yan. O, tingnan, liwanag ng mensayo. The immortal spirit that has returned to him from the earth, and they shall come forth again in the resurrection for the great millennium. It shall shine in his glory. Yung binanggit ni Pastor Jerry kanina, yung millennium. Amen. Yung Son of David, inilagay ka sa kapahingahan ng iyong soul. That is the millennium. Everything on earth gives a testimony. Yes. Ang lahat ng bagay, lalong-lalo ka na, gamit ka ng Diyos, ikaw ang representasyon ng Diyos dito, ikaw ngayon ang nakikita ang nagpapatotoo nito. Amen. Hallelujah. Amen. Now, but there's only one real church. Isa lang talaga. Isa lang. And you don't join it. Isa lang dito, pag hindi ka ipinanganak, sabi ni Branham, sa Espiritu, hindi ka pwedeng magsama-sama lang dito. Kung talagang ikaw ay pinanganak dito, dito ka talaga magmamature. Yes. Dahil hindi ka naman talaga hiwalay kay Kristo at hindi ka hiniwalayan ni Kristo dahil ikaw ang piniling sisidlan niya. Yes. Amen. Hallelujah. You're born in it. Ipinanap ka talaga dito. Kaya may tinawid tayo eh. Yes. Naghanap ang Diyos ng mga binhi sa 7 church ages para dalhin ka lang sa final voice. Yes. Amen. Oh. And if you're born in it, the living God works Himself through you. Kung ikaw daw at ipinanganak dito,
ang buhay na Diyos, kumikilos siya sa kanyang sarili, sa iyo. O Englishin ko? Na-English ko na nga eh. And make himself known. See? That's will. That's where God dwells. May S ha? Kaya nga may S, marami tayo. God dwells in His church. Ikaw ang kanyang iglesia. God goes to church every day. Amen. Ang Diyos ay naroon siya sa kanyang iglesia araw-araw. Amen. Kahit wala ka dito sa church. Kahit ikaw ang totoong iglesia, hindi ito. Ikaw. Araw-araw kasama mo ang Diyos. Araw-araw kasama mo ang buhay na walang hanggan. Araw-araw kasama mo ang buhay na walang hanggan na siyang pinili ka para sa ganitong kalagayan ng iyong buhay. Yes. Amen. Live in church. Just lives in church. He lives in you. Amen. Buhay na iglesia. Buhay siya sa iyo. You're His church. Ikaw ang kanyang iglesia. You are His church. Ikaw talaga ang kanyang iglesia. Your tabernacle that God dwells in. Amen. Kayo na magkapos ng pagbabasa. Baka alanganin pa kayo. Dwells in. Ano yung muli? You. You are the church of the living God yourself. Ikaw ang buhay ng iglesia, buhay ng Diyos sa iyong sarili. And if the living God lives in His living being, then your action is of God. Amen. Kaya nga, ako mga kapatid, pag ako tumatayo dito, minsan marami tayo sa akin, parang sakit ako mangaral. Kasi yung pananalita ko. Pero masisa na ako dahil gano'n na ang ginawa sa akin ng Panginoon. Amen. Huwag niyong pansinin yung sinasalita ko, ang pansinin niyo yung mga nangyayari at yung sinabi ng prophet. Amen. Yes. Amen. Yan ang mahalaga eh. Alam mo naman, ang Diyos ay ganito. Paano yun? Pastor ako eh. Amen. Amen. Si Barbanang nga, pinupupok ang pulpito eh. Yes. Di ba? Tayo hindi ganon. Ibig sabihin, makikita niyo ang pagkakilala ng Diyos sa inyo at makita mo rin ang pagkakilala mo sa Diyos. Amen. Kaya isa kayo eh. Amen. Isang tao lang tayo kay Kristo, isang Biblia yun eh. Na pinagbuklat tayo sa katotohanan ng kanyang salita. Ito yun eh. Ito yun. Now, having faith in all His word, His seed brought a Eden of holiness, love, and eternal life. That's what God's Eden produces, holiness, and it brought an Eden of holiness, of love, understanding, perfection, and eternal life. That's what God's planning. Yun ang plano ng Diyos talaga sa believer niya. His word, His seed, that what His church will be at the end, will be the same thing. Gusto ng Diyos yung kanyang image na nasira sa Garden of Eden, ipakita niya ngayon sa iyo ang image niyang nawala sa Eden. Gusto niyang ibalik niya ito. Ikaw ang image ng Diyos. Ipahiya mo to. Sabi ng Panginoon, pag pinahiya niyo ako, ikahiya ko rin kayo sa aking Amang sa langit. Through the discipline of holiness, in joy and love, perfection, yun ang Diyos na kumikilos sa believer. Amen. That is a true discipline in your life, in the way of His understanding who we are. Amen. Baka ang
Antok na kayo. Antok na ba? Ipa. 7 seal. Malapit na ako magtapos. Coming of the Lord, fullness, the light of God, perfect substance. The essence, throne in your heart. Pinakadiwa, the intrinsic nature, love of God is the essence of true holiness. Dahil ang Diyos ay banal. Gusto ng Diyos maging banal ka sa harap niya. But look, when this body received itong katawan, the Spirit of God, the immortal life inside of you, itong katawan natin, nung tanggapin niya ito, is ang Espiritu ng Diyos, ang walang hanggang buhay na nasa loob mo, it's through this body. Subjection to God. Kinakailangan daw itong katawang ito ay masubject sa Diyos. Hindi ikaw ang gagawa. Yung Diyos na nasa loob mo, yun yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa iyong katawan. Siya ang kumikilos dyan sa iyo. Kumilos siya bilang ikaw ang representasyon niya. Ibinabalik ang kanyang image na nasira sa Garden of Eden. Hallelujah. Says March 4, para daw itong tulad ng pag-iwok. In comfort, a new earth. Ikaw yan eh. And I saw a new heaven, a new earth. Verse 7 and verse 8 was passed away. Una mong langit at lupang nilagyan mo. Ang atmosphere ay napakasama. Yung langit na iyong tinahak nung una. Worldly nature, shape iniquity, come to the world is speaking line. That is the first heaven and earth mo. But binago ng Diyos ito. Dahil mayroong kang binhi sa Kanya, ninais ng Diyos, ikontak yan ito sa iyo. Pagbabago ng lahat ng bagay sa iyo. And there was no more sea. And I, akong si Juan, that is the testified. John saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven. Ikaw ngayon ang bumabang ito. Ikaw ngayon ang nagpapakilala dito. Ang representation na kumikilos sa iyo si Christ, hindi na ikaw. Amen. Sabi ni Paul, hindi na akong dating pagkatao, kundi si Kristo ang aking ikinabubuhay ngayon. Ang dating Paul, wala na. Amen. Ipinangaral ni Paul ang truth. Ipinangaral ni Paul hanggang siya maging para ng pulubi. Hindi niya ikinahiya ang buhay na walang hanggang na nasa kanya. Tinitestimony niya sa buong mundo. Yes, amen. Yan ang mensahe. Amen. Yan ang mensahe, mga kapatid. That God will be with His true attribute, sons and daughters, when He can fellowship with them in holiness with their eyes, blinded to any sin. Nung ikaw ay mabago, tinawag ang bagong Jerusalem, bumababa galing sa langit, bagong lupa, bagong langit. Binulag ka ng Diyos sa kasalanan. Amen. Wala nang nakikitang kasalanan ang Diyos sa iyo. Kasi ang Diyos ang tumitira. Ang Diyos ang nagkukontrol sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Hallelujah. Eh. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. Hindi ko alam, Pastor Rode, kung kailan patawag ka, kailan na sa misay. Pero gusto kong iladlad ang lahat. Amen. Yes, amen. Wala akong tinatago. The city, it goes ahead and say, which is the New Jerusalem. See? The New Jerusalem. I put on him the New Jerusalem. Now,
The bride or the church is the New Jerusalem. Amen. Ngayon, ang bagong Jerusalem ay ang kanyang asawa, ang kanyang iglesia, ang bagong Jerusalem. How meaning is that? The church itself is the New Jerusalem. Naniniwala ka ba dito? Ikaw yan? Amen. Hallelujah. Yes. Kung binanggit ni Abraham na ikaw ang bagong Jerusalem, I believe, paniwalaan mo, disiplina ka talaga eh. Dahil bakit? Mapatay sa iyong diablo eh. Yes. Pero kung hindi ka na disiplina, ang diablo na nanatiling buhay yan sa'yo. Yes. Patayin mo na yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Kumain ka ng buhay na tinapay. Amen. Huwag kang kumain ng patay na tinapay. Baka maimpatyo ka. Remember, here not long ago, souls under the altar, 6 word for Dixon, 7 God's on life or so it, 8-day message, time and earth and eternity blending together. Ito yung kay Pastor. And remember, here not long ago, I was teaching you on the 7 trumpets, the best of the trumpets, in support. And I said, there is 8-day festival. Ito yung kasayahan natin ngayon. So the 7th day will be the last. That would be the millennium, but there is an 8-day festival. Amen. Which is it was the 8th, and there's only 7 days would make it the first day again. Natapos ang 7 araw, bumalik sa unang araw, yun ang ikawalong araw, come right back to the first day. Then after, sabi ng prophet, the millennium is over. Amen. Then, there will be an established Eden again. Amen. Gusto ng Diyos i-establish niya ang mga bagay na nawala na sinira ni Eva at Adan. Yes. Kasama doon ang serpente, na ang serpente ay binago ang kanyang itsura. Yes. Amen. Kaya nagkaroon ng sumpa, nagkaroon ng paglilihi, nagkaroon ng pag-aararo si Adan. Gusto ng Diyos alisin sa atin yan. Hallelujah. Amen. There will be an established Eden again. God's great kingdom will be taken back because Jesus fought it out with Satan in the Garden of Gethsemane and won back the Eden. Tinalo na ng Diyos yun sa Gethsemane. Amen. Trinabaw ng Diyos ang iyong buhay. Amen. Doon sa Gethsemane, tinapos ng Diyos ang iyong tinatawag na Lamb's Book of Life. Dating Book of Life, pinalitan ng Lamb's Book of Life, tinapos ni Jesus Christ doon sa cross of Calvary. You are millennium in this day. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are the Lord, Ito yung Restore Eden. Restore Eden. gusto ng Diyos sa atin. Amen. Alam ko kung kakayanin kasi alam ko si Pastor Labaran talagang matagal na siya sa message. Wala naman yata ang bago dito kasi sa mga nanonood. Ang puro believer ito. Mga membro dito. Oh, sana maintindihan nila Pastor. Maintindihan nila. 5th seal, 6th seal, covenant seal. Ito yan. Souls under the altar. Trumpet, tribulation, purging seal. Pag trumpet, first message. Ang hindi tumanggap ng unang trumpeta o mensahe, ang natanggap niya salo. Tama. Ikalawang trumpeta, ikalawang mensahe,
Ang hindi tumanggap sa ikalawang mensahe, ang kanyang natanggap, salo. That is a sixth seal. Ikatlong trompeta, ikatlong mensahe, ang hindi tumanggap sa ikatlong mensahe, ang tinanggap ay salo. Ika-apat na trompeta, ika-apat na mensahe, ang hindi tumanggap sa ika-apat na mensahe, ang natanggap, salo. Ikalimang mensahe, ang hindi tumanggap sa ikalimang mensahe, ang natanggap ay salo. Ang ika-anim na mensahe, pagbukas ng sixth seal, walang iba, si Branham ang nagbukas. Ang hindi tumanggap, Yes, amen. sabi ni Branham sa ibang mensahe sa Book of Revelation, pag tinanggihan mo ang Son of David, you are lost. Amen. Tama. Amen. Ang ika-anim na mensahe at hindi ito tinanggap, ang tanggapin niya ay salo. Moses and Elijah, William Marion Branham Ministry, Revelation 11, Messianic Ministry, July 1962, December 24, 1965, The Revelation of Jesus Christ, paragraph 14, 44, The Peace of the Trumpet, paragraph 285. Sabi ni Branham, kaninang binasa natin, this is the seven trumpets. Ang hindi tumanggap sa ikapitong trumpetang ito, tanggihan. Tinuro na nga ni Branham ang Amerika. Amerika is center point, sabi ni Branham. Either kung tatanggapin nila si Christ o reject nila si Christ. Dahil ang mensahe ay nandito sa S. Tayo ang nakasalot dito. Ibinigay ng Diyos. Naawa sa atin. Dahil tayo dating mga Gentile. Amen. Ginawa tayong spiritual Diyo, mga kapatid. Amen. 7 years, Son of Man Ministry, 3.5 years. Luke 17, 20-30. February 29, 28, 96, Revelation 10, 8.1, 7 seal. Pagbukas ng lahat ng mystery. Nagtrumpeta ang Diyos, nagtrumpeta na ng trumpeta, aalang-alang lagi ng Diyos, warning lagi ng Diyos. Ang mundo, talagang bulag ito sa katotohanan. Yes. Ang mensahe ay para lang sa mga binhi. Amen. At ikaw at ako, tanggapin mo, walang bayad na inaalok ito sa iyo ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Amen. God bless you. Amen. The light is not in the church. Ang buhay hindi sa iglesia. The light is in Christ. Kundi ang buhay ay na kay Kristo. This is a record of that God hath given us eternal life. And this life is in His Son. Ang buhay na ito ay naroon sa kanyang anak. Sino yun? Ikaw na tumanggap na yun ng three sonship of God. We are the sons and daughters of God. Hallelujah. God bless you. Amen. Ganda yung mensahe. Amen. Nakulit tayo sa disiplina. Okay, lubusin na po natin ito. 2 minutes na. Okay lang. Amen. Nabasa niyo ba yan? Tinuro ko na ito, pero paalala niyo. Kasi discipline yung pinalakay natin. Ito, guide, para sa bawat church natin, pag ito sinundan, maayos. Kanina, yung hindi tumanggap sa, puro salot. Itong salot yun. Di ba? Okay, ano po ba ito? Ayan. Para, pag ito po yung lagi natin naalala, magiging tapat tayong libro.
Amen. Importante yun. Kasi, anong silbi mo kung hindi ka naman tapat sa church mo? Tama. Di ba? Ay, parang kang bisita dyan. Yes, amen. At hindi ka, katulad nito. Things church members must understand. Yeah. Number one, ano daw ang dapat nating maunawaan? Number one, sabi yan, when you miss church, nobody is affected but you. Mahilig ka ba? Lalo na yung mga late? O lalo na yung hindi dumadalo? Sinong apektado niyan? Si pastor? No. Absent ka? Ikaw ang apektuhan. Bakit? Kasi kumbaga sa isang building, pinapantay ito hanggang sa matapos. Paano ka matatapos? Yung dami mong absent. Yes. Kaya may mga dispalingadong membro, hindi talaga nag-function ang talagang Kristiyano. Kasi kulang yung materialis. Yan materialis dito, word. Yeah. So hindi sila, yung iba hindi tapos na building. Mm-hmm. So sabi niya, when you miss church, nobody is affected but you. So kaya, dumalo ka. At huwag kang malate. Dapat, kung alas 9 ang umpisa, alas 7 dito ka na para makapag-pray ka. Diba? Ay napakahalaga ng prayer. Number 2, when you withdraw as a worker, God replaces you on time to the point you become irrelevant. Ano yung irrelevant? Hindi ka kabilang. Hindi ka kabilang. Irrelevant. Maganda ba yun na dumadalo ka dahil papalya-palya ka, siguro bisita ka lang. Alam niyo ba ang bisita? Ang bisita ganito. Halimbawa, dito, bisita ka. Ayun, sisilbihan kita, pakakainin kita. Pero aalis ka dahil bisita ka lang eh. Hindi ka naman kabilang dito eh. Ano sa bahay, bisita ka lang. Pero aalis ka pa, hindi ka na kabilang eh. So ang kabilang, nagtatrabaho yan, tumutulong yan. Nakikipag-kaisa yan sa gawain. Kasi kabilang ka, bahagi ka eh. Pero yung nga hindi bahagi, dadalo lang yan. Kung kailan niya gusto dumalo, malilate ka kasi. Hindi naman siya kabilang sa church eh. Tama. Di ba? Sabi niya, pag aalis ka raw bilang worker, halimbawa, worker ka, likod ka, hindi mo naman ginagampanan yung pagiging trabaho ng likod. Irrelevant na tawag sa niya. May tungkulin po ang likod. Pero, hindi mo ginagampanan, irrelevant. Kaya kung ikaw likod, kung anong trabaho mo ito, gampanan mo. Yes, amen. Hindi yun. Pinanonood mo lang. Hindi ganun ang trabaho. Number 3. Pastor Iman. Yeah. Si John the Baptist. Pag nangangaral yun, ay mamahay ng ulo ko! Hindi ba natin nagagawa yun? Di ba sabi mo, matapang ka? Dalawa na tayo. Tatlo na tayo dito. Kaya na. Number 3. When you deliberately refuse to support church projects, God raises other better and serious giver. Dito naranasan namin yan, may mga nag-withdraw. Nagnagay sila ng higit doon sa nag-withdraw, mag-support. Yan po kasi, hindi ito kay pastor. Kay Lord ito gawain. Tama. Kaya pag hindi ka na nag-support, papalitan ka ng Diyos. Ngayon,
ikaw ang apektado. Bakit? Pag tinigil mo ang support, tatanggalin ni Lord kung ano meron ka. Oh, ano sabi niya? God raises other better and serious givers. Yan po ang ano namin dito sa church. Yung mga tumigil mag-support. O, naglagay sila dito ng mga supporter. Hallelujah. Amen. Ay, kasi, hindi naman ito sa akin. Nag-withdraw na nga ako magpasto kasi noon, hiwalay kami ni Jackie sa ministry. Doon siya sa Tantabarang. Ako kung saan lang ako. Hindi ko binusto ito. Si Lord ang naglagay sa akin dito, hindi ako. Dahil ayaw ko na nga magpasto eh. Amen. Sabi rito, number 4. When you start fighting the church, God sees you as His enemy. Ay, grabe. Di ba si Paul kanina? Bakit mo ako inuusig? Saulo. Sino ka? Ako si Jesus. Bakit? Si Saulo, dumating siya. Huli na siya. Hindi naman siya kabilang doon sa mga kumalapang kay Pedro, no? Bakit inuusig ni Saulo? Ang inuusig kasi ni Saulo, believer. So once na believer ang kinakalaban mo, ano sabi niya? Kaaway ka ng Diyos. Amen. Bigat yan. Tama? So kung mga binabangga dito, lingkod ng Diyos yan, kaaway ng Diyos. Sabi niya. 5. When you leave the church, more serious people come in. May mga umalis dito. Nakakit ito, no? Ngayon, may bago tayong Bible study dyan. Makasaling ko, dadating nga raw ngayon. So may umalis, may dumating, tigipad mo sa nawala. Bakit? Kay Lord po ito. Hindi akin ito. Kaya pag sinaktan ng iglesia ito, sino ang sinaktan mo? Number 6. When you eat your tithes, offerings, and sacrifice, the grace on the church stops working for you. New. Yun yung sinabi ko kanina. Itigil ka ng pagbibigay, lalo na yung tithes and offerings mo. Kinakain mo. Ang grasya ng Diyos sabi dyan, no? Sa iglesia, titigil sa'yo. Kaya marami po ang nagkukulang sa kanilang mga financial nila sa bahay. Bakit? Kasi mapupunta sa Mercury o sa ospital yung pera nila. Ang business sa Diyos, sa hospital na po. Mabuti pong ibigay mo na lang. Wala ka pa utang meron. Kasi, tandaan po natin to. Pag hindi mo binigay ang tithes mo, mananatili utang mo yan. At lalaki ng lalaki yan. Baka hindi ka makapagbayad. Di ba buti ba? Kasi bakit ang tao? Mas tapat sila sa kapwa-tao. Ang dating sa Diyos, bakit hindi nila magawa yung katapatan? Sa tao nagagawa mo. Sa Diyos hindi. Di mas magano. Di ba? Para mas respetado ang tao sa Diyos. Sa tao, hindi mo magawa. Pero sa Diyos, bakit ginagawa ito ng tao? Kristiyano pa. Okay, sabi na, when you eat your tithes, offerings, and sacrifice, the grace of the church stops working for you. So, sino ang apektado? At ang mahirap niyan, lumalaki utang mo kasi tuwing linggo, bawas. Lalaki yan. Magbibigyan baka mo sa utang mo kay Lord yan. 7. When you gossip your church to other members or outsiders, you become a rebel and disloyal worshiper.
Ayan, inano ko lang ito mga kapatid. Guide. Kasi sinundan ko lang yung mga mensahe. Discipline kasi ang mensahe yung pinaka-buo. Papasok ba tayo dito sa maging rebelde tayo? Disloyal worshiper? Sabi ka kanina, story man, wala kang disiplina. And when you speak evil of the church, the angels working with the church withdraws from you. Oh. Amen. So kung tayo magsasalita daw ng laban, matulad ng mga mensahe kanina, yung masyado nilang dinadaw nitong third coming, itong third bride. Delikado sila dito. Yes. Amen. Kasi sabi niya, the angels walking with the church withdraws from you. Okay, dalawa na lang. 9. When you don't want control, discipline and correction from the church, you are one step closer to danger. Ito sa totoo lang, alam ito ng mga membro. Lahat ng lumabang kay pastor, labanan, karamihan nagsikrasya. At yung iba, hindi na sila makakanta kasi puro lasing biro. Hindi ka mapapaayos kapag ang pastor mo kinakalaban mo. When you don't want control, kasi yung disiplina mo. Inaayos mo yung kanyang karakter. Lalaban. Ano sabi lang? The church, you are one step closer to danger. So, ito guide natin ito para lumakad tayo sa disiplina. 10. Your church is the symbol of the ministries, mountain and Monday, and not you. Hindi tayo. So, with you or without you, the war will succeed. O kahit wala ka dito, trabaho ito, magpapatuloy itong itatayo ni Lord. Amen. Kahit alisin pa ko ng pastor ng Diyos dito, kasi kayo ito, tatagumpay ito. Amen. Amen. Okay ba? Now, dito sa sabi lang, see yourself privileged to be a part of God's program. Pasalamatan natin na napabilang ka sa church na kinalala din na nasumpungan mo ang tama. Magpasalamat ka sa Diyos, no? Diba? Ito pinakawal sabi na, those who fight the church never end well. Stop it. So yung reklamo, may dapat tayong gagawin, hindi tayo gumagawa, reklamo pa. Pag may narinig tayo, kung ano-ano pa ang ating nagiging katwiran, itigil natin. Ito yung panahon na para maglingkod tayo kay Lord ng buong katotohanan, buong katapatan. Hindi na ito laro-laro. Right? At wala tayo sa laro. Tama. Totoo ito. At tingnan natin kapag ginagampanan natin ang katotohanan, buong katotohanan ng ating gawain. Blessing. Amen. Si pastor, walang pinag-aralan. Ano ang pinag-aralan, pastor? Electrical. Engineering. Pero wala bubuhay. Amen. Halata ba na hindi ako nag-aral? Halata. Engineering ito. Engineering. Binubuhay kami ni Lord. Nagpasimula si pastor ang church namin dyan sa Mahangin. Lutuan ng biko. Alam niyo yung biko? Kangkangin.
Right? Si pastor ang MC, pastor ang musikiro, pastor ang preacher, puro pastor, nagsimula po. O ngayon, kumplito na. Walang mic. Kailan ang gitara namin noon, karat-karat ng gitara. Eh, siyempre dahil si Lord, kay Lord ito, Yes. Amen. wala akong supporter mga kapatid. Walang sumusuporta sa akin. Pero ibinako ni Lord. Bakit? Eh, ganda ito eh. Tapos, kakalabanin mo yung pastor. Pero wala naman dito lumalaban. Amen. Yung mga lumaban dito, totoo po yun. No, yung mga lumaban. Talagang danger. Kasi lingkod ng Diyos ang binabangga. Tama. Pero tayo, ibigay natin ang respeto natin sa mga lingkod ng Diyos. Kasi totoo po yan. Ano sabi niya kay Abraham? Ang magpala sa iyo, papalain ko. Ang sumupa sa iyo, sumpain ko. God bless.